What's up mga kadadi? For today's video, pupunta tayo sa Devon Starcross. Tara, samahan nyo ko at kukuha tayo ng oyster doon sa tabing dagat nila. Madami talagang oyster doon. Last time na pinuntahan ko, as in, you just need to go there, dive in the mud and get some oyster, and it doesn't cost anything. From here mga kadadi, papuntang Devon, it take us 2 hours and 30 minutes. Kaya mahabang-habang travel time namin ito. Ngayon 2 hours and 30 minutes. Pero pag mamaya nasa peak time na, so yung mga tao pumupunta na sa war, ganun. So I'm sure na matatagalan tayo sa daan. So ito yung Predator na cooler ko. Ang dami talagang mga seafood na nilagay ko dito sa haba-haba naman ng stay ko dito sa UK. And we'll see you in a while. Hihintayin ko pa yung friend ko. Actually, katrabaho ko. So 4 kami pupunta doon. Ang kasama ko ay si Jelly, si Ami, pati si Boss Aurelio. Mga kadadi, virgin pa yun. While we are waiting, ipapakita ko lang sa inyo yung high street namin o small town namin dito. Actually, katapat lang namin yung McDonald's, then meron din KFC dito. May Subway din. So, eto yung high street dito sa amin. Meron din sila ditong scooter and bike for hire. Per minutes ang bayad dito. I think you need to have their application and put on the ID. Meron din, tinatap lang nila dito, parang QR something. O katulad nito. Kailangan mo din ng provisional license bago mo magamit ang mga scooter nila. Pero bicycle, hindi na kailangan. Provisional license mga kadadi. Ito yung tinatawag natin sa Pilipinas na student license. Pero pag meron ka ng professional license, walang problema. Karamihan ginagamit ng mga tao ito papuntang work kasi eco-friendly ito mga kadadi. Ito ang sasakyan namin papunta doon. Boss, good morning boss. Magkakasama na yung mga oyster gangster. On my right, ito si Boss Aurelio. Virgin pa yan. Never been touched. Never been touched. And ito si Inday Jelly, bagong ligo. Pwede pa pre, pwede. At si Ami, Madam Kilay. Dumating na kami mga kadadi dito sa Devon, sa may Starcross. At kasama ko yung Predator na cooler ko. At ito yung pinakamaganda sa Bournemouth. Ready na kami bumaba. Ito mga kadadi, nakikita nyo, ito railways yan dyan. Daanan ng mga tren. May mga wild berries din dito mga kadadi. Pero hindi ko alam kung edible ba yan or hindi. Baka poisonous yan. So hindi na namin trinay. Pero sabi ni Madam Ami na nakakakain daw yan. Ito na yung mga Oyster Squad! Tingnan nyo, ang dami. Mga cooler namin. Ito na yung sinasabi ko na railway, daanan ng mga train. Ay, ang kapal. Kasing kapal ng mga mukha na may utang. Kaya, hintayin natin yung train.
kadaddy sa site kung saan madaming talaba. Papakita ko lang sa iyo kung gaano kadami dito. Tingnan nyo. Lahat yan oyster. Tingnan nyo. Huh? Lahat yan. Within 20 minutes mga kadaddy, ito na po yung nakuha ko. Puno yung isang predator na cooler ko. Ito na po. Oh, na dyan. Oyster ang tataba mga kadaddy. Masarap to ilagay sa oven. Tapos lagyan mo ng mixed herbs. Tapos yung mga spices. Woo! I'm looking forward for it. Meron din sila ditong grace period na hindi mo pwedeng kunin yung mga talaba kasi nagpapataba at nagpaparami pa sila. Ganun ba? Ang taba. Lasang talaba, lintik, sarap. Oh. Ay, masarap yung may lemon. Masarap to. Pre, masarap pre. Ang alat! Lasang dagat! Ayoko pre! Lutuin ko na! Ayoko pre! Grabe! Paano eh? Walang lemon eh. For the meantime, ito lang muna ang gagawin ko. Kasi gagawin namin to pag off na namin. So, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nandun yung isa. At, by the way, ilalagay ko pala to sa oven. I-prepare ko na din yung oven tray namin. Para lutuin namin yan. Ito pala yung mga ingredients na nilalagay ko pag nagbe-bake ako ng oyster. I have black pepper, garlic granules, paprika, mixed herb. Dito sa mixed herb, meron itong thyme, marjoram, parsley, oregano, sage, and basil. Mahalaga din ito, lime or lemon. At mozzarella cheese. Ang nilalagay ko yung mozzarella kasi pag nainitan to, nagme-melt siya. By the way, hindi ko ginagamit yung maalat na cheese kasi maalat na tong oyster. Ilalagay ko to sa 180 degree for 10 to 15 minutes. Depende. Kailangan nyo din i-check kung luto na siya. Dinidetermine ko na luto na siya if golden brown na siya. So it means luto na yan. Lalagay na natin mga kadaddy. At ayun na nga mga kadaddy. Nakikita nyo ba yung side ng oyster? Nagiging golden brown na siya. So it means luto na yan. Kainan na! Tikiman time na! Sabaw pa lang, masarap siya mga kadaddy. At ito na ang the best part.
Init. At dyan nagtatapos yung video ko. Antabayanan niyo yung mga susunod na video ko. Peace out!